Hello, Taurus, kung napapansin po ninyo, nakalatag na ang mga cards, no? Napansin ko lang kasi na hindi gumagana yung microphone ko kanina. Kaya nung chinek ko kung meron talagang sound, ay wala talaga, zero. So siguro nag-lowbat siya, bigla siya nag-lowbat, no? After the first card, nag-lowbat na siya. So ngayon, hindi na ako magdodraw ng panibagong cards because these are the set of cards na binibigay sa inyo, no? ng spirit. Kaya ito na lang, uulitin ko na lang, no? Kung ano ang mag-come up dito, yun na lang ang gagawin natin. So, first card ninyo is the flow, no? This is a flow card. So, ayan. So, ibig sabihin yan, Taurus, na most of you dito is in the flow with life, is in the flow of kung ano yung agos ng buhay, kumbaga, nandun kayo. Sumasabay kayo sa agos ng buhay, kumbaga, no? And napakaganda nito kasi when you are in the flow with life, you are at the same time parang you're surrendering to God. You're surrendering to the natural ebb and flow of life. And kapag nagsusurrender tayo, kapag sumasabay lang tayo sa agos ng buhay, mapapansin din ninyo, Taurus, na napakaluwag, no, ng inyong pakiramdam, napakagaan ng journey ninyo. Kahit may mga problema kayong pinagdadaanan, mapapansin ninyo na lumilipas din ang araw na masaya pa rin kayo, magaan pa rin ang inyong pakiramdam. Tsaka yung solusyon sa mga problema, kusang dumadating, hindi ba? Kaya maaaring ganun na nararamdaman ng iba sa inyo sa ngayon. So, yung second card ninyo dito is voyage. So, there is travel, no? May travel na gagawin dito ang iba sa inyo, Taurus. This could be travel over water or maaari din na magta-travel kayo over water kasi maaring yun ang trabaho ninyo, maaring seafarer kayo, or maaring may pasyal dito, maaring magko-cruise ang iba sa inyo, or maybe you're going somewhere at magta-travel kayo over water through a boat, 'di ba? Maaring ganun ang ganap. Ang pinakamaganda rito sa mga cards na to is the fulfillment energy, no? Ibig sabihin nito na masaya kayo sa ngayon. Maaaring meron ditong katuparan ng inyong mga pangarap, maaaring nakuha nyo na dito kung ano yung hinihingi ninyo, minimiti ninyo sa buhay, maaaring meron din ditong na kayo, kumbaga in alignment na kayo with your destiny or with your purpose, kaya you're feeling fulfilled, no? Masaya to, malalim na saya, hindi lang ito yung happiness, kundi this is joy na nararamdaman ninyo dito. So parang naririnig ko din ngayon, mission accomplished. So, maaaring meron kayong mission dito sa buhay na na-accomplish nyo na, or meron kayong gustong gawin na nagawa nyo na, no? At talagang yan ang nagdudulot sa inyo ng pakiramdam na fulfilled na kayo at this time. So, maaaring ganun ang ganap dito for some of you. This is a blessing, Maybe you have received so much blessings, iba't ibang klaseng biyaya siguro ang natanggap na ninyo dito, kaya feeling fulfilled kayo. So, your next card ninyo is material harvest. So, this is you reaping the rewards of your hard work. This is you receiving siguro your bonus, or siguro promotion, siguro pay raise, or komisyon, malaking komisyon, maaaring ganon. So, whatever this situation is, saan man nagagaling ang pera dito, no? Pinagsikapan ninyo ito. Ito yung bunga ng inyong pagsisikap, paghihirap, determinasyon, yung ganon, no? So, this is really beautiful kasi i-enjoy nyo na ngayon, no? Kung ano man ang bunga ng inyong pagsisikap dito. So, this is also financial comfort, okay? May experience na ninyo dito ang financial comfort, may experience na ninyo dito yung prosperity and abundance. So, we also have a spiritual union. Ayan, so this is number 2. So, this is meeting up two kindred spirits. This is meeting up two people na maaring talaga kayo, in sync kayo, no? Mararamdaman ninyo dito na in sync kayo, mararamdaman ninyo dito na maganda ang inyong samahan, may rapport, may chemistry kayo dito with that person. Ang maganda rin dito, no, yung relationship na to could be, kung single kayo, maybe this is a new love connection na mabubuo between you and another person, or maaari din na you are going to meet someone new dito sa buhay ninyo, and you are going to develop your relationship into a very deep friendship, or maaaring collaboration in a project, or maaring magiging business partners kayo. So, maaring ganon ang ganap. But regardless of what kind of relationship ang mabubuo ninyo dito between you and that person, maganda rito kasi you are on the same wavelength.
in sync kayo sa bawat isa, nag-a-approve kayo, nag-a-agree kayo sa gusto ng bawat isa, sa mga ideas ng bawat isa. Yung parang soulmate nga kayo, no? Na-click agad kayo. Kung ano yung gusto ng isa, maaring yun din ang gusto ng isa. Kaya, kung anumang klaseng relationship ang mabubuo ninyo dito, napakaganda nito because there is a chance na talagang mag-blossom yan into a very beautiful relationship. Kaya, napakaswerte ninyo sa makikilala ninyong ito, no? So, we have another 2. Ayan, this is movement, choices, and decisions. So, this is double 2, diba? Dalawang 2 na to. So, this is synchronicity. This is a master number 22. So, I suggest you please look up for the meaning of master number 22 po for more guidance, okay? So, dito naman, there is movement, there are choices, there are decisions to make for you. So, since meron tayong spiritual union, maaaring meron ditong pag-aasawa, no? Maaring meron kayong kailangang pagdesisyonan dito regarding pag-aasawa or siguro pagsisimula ng pamilya or pagpapasok sa isang relationship, maaring ganon. So those are siguro the decisions that you are going to make. Maaari din na this is decision or sa pag-relocate kasi may movement tayo, so maaring there are relocation dito ninyo, maaring this is paglilipat bahay, paglilipat ng pag-change of residence, or maaring paglilipat ng kumpanyang pagtatrabahuan, maaring this is trabaho, career path, maaring ganon ang pagdidesisyonan ninyo dito na if you are going to move somewhere else, no? So, maaring ganon ang ganap. Posible din na marami kayong hinaharap dito ng mga pagpipilian. Maraming choices dito ang nasa inyong harapan and you are yet to make a decision kung alin ang pipiliin ninyo. So, depende sa inyong sitwasyon. Okay? So, Queen of Cups. Ayan. So, ang napipick up ko dito ngayon kay Queen of Cups, this could be, sa ngayon, maaring you're very intuitive, you're very sensitive, you're very compassionate, you're very generous, loving, mga ganon. Maaring you're going to embody the energy of Queen of Cups sa ngayon, lalo-lalo na maraming blessing ang parating sa inyo dito. May fulfillment kayo, material harvest. So maybe you are going to share whatever you have right now, no? Lalo-lalo na pagdating sa pera. So maaring you're going to share your resources with other people din dito, no? So yun napipick up ko dyan. For lovers energy, this is definitely a confirmation dito sa spiritual union card na talagang merong love or romantic relationship dito na maaring mabuo talaga between you and another person. So, maaari talaga na meron kayong nililigawan, sasagutin na kayo, or maaaring merong nandiligaw sa inyo at sasagutin nyo na. Maaaring may ganong sitwasyon dito if you are single. Kung ano naman kayo, kung nasa relasyon naman na kayo, maaaring ngayon, mas pag-iisipan nyo na ngayon or pag-uusapan na ngayon ang pag-level up ng inyong commitment with your person. Maaaring ngayon, mag-discuss na kayo about marriage, mag-discuss na kayo about living together, or maaaring mag-discuss na kayo about having a child, no? Mag-aanak na. Maring yun ang mga pagpaplanuhan ng iba sa inyo dito, Taurus. And maybe, no? Kasi si Lover's energy, that is also about decisions. So maybe yun ang mga bagay na pagdidesisyonan ninyo sa ngayon. Maring matagal nang pinag-uusapan yan. At ngayon, maring magdidesisyon na kayo about that, no? So, we have 4 of Swords energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, iniimbitahan kayo na magmuni-muni, no? Kaya kayo, iniimbitahan dito na mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang doon sa kung anong pinagkakabisihan ninyo, anong pinag-iisipan ninyo, because maybe you need to reflect on things dito na kailangan ninyong pagdesisyonan, no? Taurus, maaari din na kailangan ninyo dito ng pahinga, no? Kasi maaring you are also physically, mentally, and emotionally tired na, exhausted na. Kaya inaanyayahan kayo dito na magpahinga muna kayo so that you can also ground yourself. You can get back to focus. You can get back yourself to center muli, no? So, that's all I have for you for the week. Thank you for watching Love and Light. Namaste.